Isang mapagpalang araw muli sa inyo mga kagta. Ang ngayong araw ay meron na muli tayong gagawin sa aking motor. Tara, samahan niyo ako. Papakita ko sa inyo. Ito siya. Okay. Buhayin muna natin yung ating motor. Ayan, mga kagta. 32,130 na ang kanyang tinakbo mula nung akin siyang binili. So, ang preno niya ganito. Medyo malalim na siya. Ayan, medyo lumalapat na. Kaya yan ang gagawin natin ngayong araw na ito. Bali yung preno kasi nito is medyo malalim na, kaya gagawa natin yung para may lumabaw siya. And then lilinisin na rin natin yung kanyang brake drum, tsaka i-adjust natin yung kanyang preno. Sige, tara, let's go. Shoutout muna natin yung mga nag-request ng shoutout. Ito sila. Ito yung ating adjustan. At ito yung ating unahin luluwagan para ma-adjust natin yung preno. Tanggal natin yung ating gulong. Ito yung tools na ating gagamitin. Mga kagta, siguraduhin natin na sakto sa bawat tornilyo yung ating mga gagamitin na tools. Yung sa hulihan, kailangan natin ng sakit na 22. At dun sa preno is kailangan natin ng 14mm wrench at 8mm open wrench. So ayan, simulan na natin. Unahin natin yung socket na 22 ang size dito sa hulihang gulong. So ayan, pagka medyo mahigpit mga kagta, gawin natin, tapakan natin yan, ganyan. Pero kailangan niya naka side stand para hindi siya umikot yung gulong. Okay, ayan, maluwag na. Pag naluwagan na natin yung tornilyo, hindi muna natin siya tatanggalin. So, ang gagawin natin is luwagan lang natin. Then, yun naman kabila ang ating gagawin. Yung gagamitin natin yung 14mm at 8mm open wrench. Doon siya sa may preno natin siya gagamitin. So, ayan, double stand natin para mas madali nating gawin. Ayan, natanggal na natin yung mga tornilyo sa gulong at saka dun sa preno. Ating tatanggalin na ang gulong. So mga kagta, pagka medyo mahigpit at hindi mo maitulak, yan, ang gagawin natin, medyo pupukpukin lang natin ng konti. Pero wag naman yung masyadong malakas kasi baka masira. Tulad lang nung ginagawa ko yung kamay. Ayan, okay na, tatanggalin na natin yung gulong. At ayan na, natanggal na natin yung gulong. Ito na, tingnan natin. Ayan, napakakapal ng dumi. Yan yung lilinisin natin mamaya mga kagta.
At tatanggalin din natin ito, yung ating preno. Isa din yan sa mga lilinisin natin mamaya. So, ayan, tara, tanggalin na natin. At ayan, natanggalan natin yung preno mga kagta. Medyo makapal pa naman siya, hindi pa naman siya yung palitan na preno kasi makikita naman natin na okay pa siya. So tara, linisin na lang natin at mamaya ay atin siyang adjustan at muling ikabit. At ayan na nga mga makaagta, natapos na natin linisin yung gulong at yung freno. Eto na, binalik ko na siya, muli ko na siyang inassemble para muling ikabit doon sa ating motor. So tara, kabit na natin.
ayan, naikabit na natin yung preno mga kagta. Tingnan natin kung nag-adjust talaga siya. Testing natin. Ayan. Kanina ay malapit na siyang lumapat pero ngayon malaki na uli yung kanyang allowance. Dahil na-adjust na natin yung ating preno dito sa baba. So, ang kailangan na lang natin muling gawin ay higpitan ang ating tornilyo dyan sa ating gulong at para maging finished product na yung ating ginawa. Okay, tara, higpitan na natin. At eto na nga, tapos na ang ating pag-adjust at paglilinis ng ating brake drum. Rear tire brake drum ng Suzuki Boardsman. Sana ay meron kayong natutunan sa aking ginawa ngayong araw na ito. At hanggang sa muli mga kagta, God bless and ride safe always.